Sa isang makasaysayang pagkakataon, pinirmahan na ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang huling annex ng kasunduan para sa pagtatag ng isang Bangsamoro entity. Yan po ang Normalization Annex at bahagi nito ang decommissioning o hindi na paggamit ng armas ng MILF. Pero mamimiligro kaya muli ang usaping pangkapayapaan sa gitna ng muling pagsiklab ng karahasan sa ilang lugar, partikular sa North Cotabato at Maguindanao? Saksi si Ruth Cabal. Tiyempong dumaraan ang isang military truck nang mangyari ang pagsabog sa kalsadang ito sa Midsayap, North Cotabato. Walang nasaktan. Ang MILF breakaway group na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na tutol sa peace talks ng gobyerno at MILF ang tinuro ng militar na responsable sa gulo. Pero tinanggi ito ng grupo. Sa bayan naman ng Pikit sa parehong probinsya, halos 700 residente ang nagsilikas sa gitna ng pag-atake ng militar sa mga kuta ng BIFF. Nakasagupa rin ng militar ang mga hinihinalang BIFF sa bayan ng Sharif Saidona, Mustapa, Maguindanao. Nang tangkain itong ihain ng warrant of arrest laban sa ilang miyembro ng grupo. Paglilinaw ng militar, wala itong kinalaman sa paglagda nitong Sabado sa huling annex ng kasunduan sa pagtatatag ng Bangsamoro entity ang Normalization Annex kung saan bahagi ang paglansag sa private army sa mga teritoryong sasakupin ng Bangsamoro. Kabilang din sa Normalization Annex ang decommissioning o hindi na paggamit ng armas ng MILF. There's a lot of sacrifices on the part of the MILF because to pay for peace, real peace in Mindanao, we have to decommission our forces. Pero hindi raw ibig sabihin na isusuko o sisirain na ang mga armas ng MILF. Ito turn over lang daw ito sa Independent Decommissioning Body o IDB na mag-iimbentaryo rin kung ilan ang armas na itatago sa lugar na napagkasunduan ng gobyerno at MILF. Paliwanag ng isang political analyst, posibleng iniwasan ang paggamit ng salitang disarmament sa annex. Ayaw na ng surrender of arms kasi minsan pag hindi na-resolve yung issue, di na ibigay nila yung armas nila tapos hindi naman natapos ang conflict. Kung merong third party na magmo-monitor yun, safe yun. Ang importante, you prevent its use. Dahil hindi na makikipaglaban ang Bangsamoro Islamic Armed Forces sa katumbas ng army ng MILF, ipaghahanda sila ng mga programang tutugon sa kanilang pangangailangan tulad ng kabuhayan. Pabibilisin din ang pagresolba sa kaso ng mga miyembro kaugnay sa armed conflict sa Mindanao at pwede pang mabigyan ng amnestiya kung payagan ito ng Kongreso. Magtatatag din ang Joint Task Forces sa 6 na kilalang kampo ng MILF para ihanda ang mga lugar na ito na maging mapayapang mga komunidad. Ang ibig sabihin nga nito, di ba, hindi na kailangan magkawatak-watak pa ang Pilipinas para magkaroon ng katahimikan at saka kaayusan at kaunlaran. Hindi naman ibig sabihin ay hindi natin kikilalanin na bawat lugar, bawat grupo ng tao sa Pilipinas ay may mga sariling katangian. At yan naman i-recognize ng ating Constitution. Sa addendum naman sa Bangsamoro Waters, saka sa doon ang pagtatag ng Zone of Joint Cooperation sa Sulu Sea at Moro Gulf. Dito prioridad ang karapatan sa pangingisda ng mga naninirahan sa Bangsamoro. Pero ang kumpletong peace agreement sa MILF na katulad ng ginawang pirmahan sa 1996 peace agreement sa MNLF, baka sa Pebrero o Marso pa mapirmahan. Pagkatapos nun, kailangan maisumite at mapasa sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law. Napapalooban din ang mga laman ng kasunduan sa MNLF. The Bangsamoro Transition Commission, which happens to be me as chair, is tasked to look at the 1996 agreement and see what are the elements in the 1996 agreement that can be inputted in the Bangsamoro Basic Law that we are going to draft. Magkakaroon naman ng plebisito para malaman kung ano-anong lugar ang isasama sa Bangsamoro. Ang mga botante sa mga lugar ang mamimili ng mga leader ng Bangsamoro government na siyang pipili ng isang punong ministro. Yung ginagawa natin na bagong structure of government, ito will allow for better representation ng iba't ibang sektor. Kasi alam naman natin, ang ating mga institusyon usually captured ng ilang pamilya, ilang grupo. So yung ginagawa natin na reforms, kasama na dyan yung broader representation sa politika. Bagamat tutol sa peace process, tiniyak ng BIFF na di rin nila hangad ang pagsabotahe sa kasunduan. Hindi kami sagabal dyan. Ang pananaw namin, ang magsabotahe dyan ay apat na klas. Isa, Congress. Pangalawa, Senate. Pangatlo, Supreme Court. Pangapat,
Comelec. Nananatili ring banta ang patuloy na pag-aalboroto ng paksyon ni MNLF leader Nur Miswari na siyang pumirma noon sa 1996 peace agreement sa gobyerno. It can be a spoiler. So, talk to him, draw them into the conversation. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.